Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama niyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo! At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie. At ito ang ating kwento. Hey, you too! My beautiful daughter-in-law and my handsome baby boy. Eyes on me! Anong masasabi niyo sa suot ko ngayon, ha? Maganda ba? Maganda ba? Bagay ba, ha? Hindi ba napakaganda ng beige dress na to, ha? Mura ko lang itong nabili. Pati itong suot kong heels. Ang ganda, no? Mami, bagong bilin niyo po ba yan? Isinuot niyo na kagad kahit hindi pa nalalaban? Ay, wala ka talagang alam sa fashion, ano? Yan agad ang tanong mo. By the way, sa butik ko ito nabili. Pero nakuha ko lang ng mura kasi nag-sale. Lahat ng tinitinda nila nilalabhan muna nila. Kaya ready to wear na. Ang ganda mo nga sa suot mong yan, Mami. Iba talaga ang fashion sense mo, ha? Ano pong tawag sa style na yan? Nakikita ko yung suot din ng ibang babae. Minsan suot din ng mga artista sa K-drama na pinapanood ni Judy. Korean-inspired look ito, iho. Simple lang ang dress pero elegante tignan. Itong suot kong dress na ito, puff sleeves na may floral design. At itong Mary Jane heels ko, uso to ngayon ha? Ang ganda, hindi ba? Maganda naman po. What? Naman? Hay nako, sa bagay, wala ka nga palang alam sa fashion. Ano nga bang aasahan ko sa'yo? Probinsyana ka nga pala. Alam mo, dapat makita mo rin ang mga tinda ron sa butik. Samahan mo ko bukas. Maraming babagay sa'yo ron. Babaguhin natin yung manang style mo. Sige po. Pero wala pa po akong budget para dyan, Mami. Siya, sige. Sa sahod na lang ni Ryan, mas magandang mamili kapag may hawak tayong pera. Lahat ng magaganda at bagay sa'yo bibilhin natin. Tama ba, Ryan? Sige lang po, Mami. Kapag may sobra po sa monthly expenses natin, yun po ang ipang-shopping nyo ni Judy. Bakit hindi na lang po kayo mamili sa mall? Mga high quality po dun at siguradong magaganda rin. Ay, gusto ko rin naman doon pero masyadong magastos yun. Konti lang ang mabibili natin. Mas maganda pa rin mamili sa mga ukay-ukay. Branded din naman ang mga yun kahit second hand lang. Tsaka nasa nagdadala naman yan. Sa bagay, ikaw nga pala si Mami Rose, ang sosyalera kong mami. Hoy, ipreno mo yung bibig mo ha? Baka may makarinig sa'yo. Alam mo ba ang mga chismisan dyan sa labas at ng mga amiga ko? Ang yaman na raw natin kasi palagi raw akong sumasabay sa fashion trend. Marunong lang naman akong manamit. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para magmukhang presentable at classy. Po? Talaga po? Nakakayaman po palang tignan kapag sumasabay sa trending? Oo, mahal. Halos buwan-buwan kasi may mga trending online. Mga damit, coffee shops, o kaya mga kanta at sayaw. Maraming sumasabay kaya nagiging trending. Kaya kapag nasa labas tayo, wag nyo na akong sinasabihang sosyalera ha? Iisipin ng mga tao na nagpapanggap lang ako o peke ang fashion sense ko. Di naman po, Mami. Sadyang nagmumukha lang po talagang mamahalin ng damit, sapatos o bag kapag kayo po ang nagsusuot. Syempre. Hindi naman sapat na isuot mo lang ang magagandang damit. Kailangan dala mo rin ang sarili mo na may kumpiyansa. Kahit simple lang ang suot mo kung may tiwala ka sa sarili mo, iba ang magiging dating mo. Ganun po pala yun. Mami, kumain na po ba kayo ng lunch? Hindi ko muna ililigpit ang pagkain kung kakain pa po kayo. Ay, hindi na. Nagme-maintain kasi ako ng timbang ko ngayon Kapag sumobra ako ng pagkain, baka hindi na kumasya sa akin ang mga damit ko. Isang extra rice nga lang baka hindi ko na maisara ang zipper ng dress na suot ko. Bakit, Mami? Saan po kayo galing? Ay, yung mga amiga ko kasi, nagyaya kahapon sa isang bagong bukas na coffee shop. Hindi lang pala kape ang tinda ron. Ayun, nabusog kami at ang dami kong nakain. Puro carbs ang kinain ko nitong mga nakaraang araw Kaya hindi muna ako kakain ng kanin ngayon. Siya, dyan na muna kayo ha. Lalabhan ko lang yung mga pinamili kong damit sa ukay-ukay. Umalis si Mami kagabi para mag-party kasama ng mga amiga niya. Palagi siyang ganyan kaya nasanay na kaming mag-asawa. Siyempre bilang manugang niya, suportado namin siya sa lahat ng gusto niyang gawin basta masaya siya at ligtas na umuwi sa amin. Nakalimutan ko nga po palang magpakilala, Miss Winnie. Ako po si Judy.
26 years old na po ako at 1 taon nang kasal sa asawa kong si Ryan. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga sikreto ko. Ang mga ginamit ko pong pangalan namin ay hindi tunay na pangalan ha, para hindi po pagmulan ng away namin sa pamilya. At para mas lalong maintindihan ng mga tagapakinig, hayaan niyo pong ipagpatuloy ko ang aking kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa sosyalera kong biyenan. Isang araw po nakatanggap kami ng tawag sa cellphone mula sa nakababatang kapatid ni Mami Rose. Nagkasakit daw po siya at nahihirapang bumangon sa kama. Hindi naman po malayo ang bahay nila, kaso kailangan po naming maglakad para makarating doon. Nasa bukid po kasi nakatira at halos ayaw ng daanan ng mga sasakyan dahil maputik po ang kalsada lalo na kapag umuulan. Hindi po kasi sementado ang kalsada roon. Ay, magpapadala na lang ako ng prutas at bulaklak. Samahan ko na rin ng konting pera. Wag lang akong bumalik sa lugar na yon. Mami, gusto po kayo makita ni tita eh. Isa pa, ang tagal na nating hindi pumupunta doon. Sige na po, pagbigyan nyo na po siyang makita kayo. Ay, ano ka ba? Siguradong tagaktak ang pawis ko kapag pumunta ako ron. Tapos, yayaka pa sa akin ng mga pamangkin ko. Di, narumihan ang suot ko noon. Alalahanin mo ang mga damit ko, iniingatan ko talaga ang mga yun ha. Ang hirap kayang maglaba. Di magdala po kayo ng pamalit. Ako na lang po ang magbubuhat ng bag nyo. Kung gusto nyo, iba ang outfit nyo papunta ron. Iba rin kapag naroon na kayo. Tapos iba rin kapag pauwi na tayo. Hindi naman po tayo matutulog dun, Mami. Ay, sige, ganito na lang. Tawagan mo ang tita mo at sabihin mong dito na lang muna siya sa bahay tumuloy habang nagpapagaling. Tsaka kailangan din maiba ang ambience niya, no? Mami naman, may sakit lang nga si tita. Gusto nyo pang pumunta rito? Judy, mahal, tulungan mo nga akong kumbinsihin si Mami. Ha? Mami, tama naman po si Ryan. Hinahanap po kayo ni tita kaya dalawin niyo na po. Pumunta po tayo ron para naman po magkaroon kayo ng family bonding. Ay, ano ba yan, Judy? Kinakampihan mo pa yung asawa mo. Ayoko nga, lulubog lang sa putik ang heels ko. Di wag po kayong magsuot ng heels, Mami. Marami naman po kayong sapatos na pwedeng ilakad sa putik eh. Sino ba naman ang mag-high heels papuntang bukid? Hay, yang tita mo talaga, Ryan. Alam naman niyang ayoko sa ganung lugar eh. Kung bakit kasi doon pa sila tumira. Sinabi ko naman sa kanilang mag-asawa na dito na lang sila sa malapit tumira. Ang titigas ng ulo. Sa haba ng diskusyon nilang mag-ina, napapayag din namin ni Ryan si Mami na puntahan ang kapatid niya. Isa rin po kasi sa dahilan kung bakit pilit ni Ryan na kinukumbinsi ang mami niya kasi nasa kanya po ang budget. Siya po ang humahawak ng buong sahod ng asawa ko, Miss Winnie. Yun po kasi ang nakasanayan nila bago pa man ako dumating sa buhay ng asawa ko. Si Mami po ang nag-aasikaso ng budget sa bahay, mga bayarin at iba pang gastusin. Bilang respeto, hinayaan ko na lang sila, lalo na at nakikipisan lang kaming mag-asawa sa bahay ng biyenan ko. Pagkatapos mag-usap, gumayak na kami at pumunta na sa bukid na tinitirhan ng tiyahin ni Ryan. Habang nasa daan, panay ang reklamo ni Mami lalo na kapag natatapilok. Masaya naman ang kapatid niya nang makita siya. Marami kaming napagkwentuhan at masaya ako dahil nakilala ko ang mga kamag-anak ni Ryan. Mula po kasi nang ikasal kami, hindi po talaga nagpupunta si Mami ron eh. Hindi rin kami nagtagal doon dahil hindi komportable si Mami sa lugar na yon. Habang naglalakad na po kami pa uwi, bumuhos naman ang ulan na kanina pa nagbabadya. Ay naku Ryan! Kapag nagkasugat talaga ang paa ko, ikaw ang gagastos ng pagpapagamot ko ha? Inabot na tayo ng ulan dito oh. Kasalanan mo talaga to eh. Nasa inyo naman po lahat ng sahod ko, Mami. Kaya ano pang ibibigay ko sa inyo? Diba, sobra naman ang binibigay kong budget mo. Alam kong may naiipon ka kaya ibigay mo na rin yun sa akin. Aray ko, ang sakit na ng paa ko. Nagkasugat na nga yata. Sabi naman po kasi sa inyong huwag na kayong magsuot ng shoes na may heels eh. Chelsea boots ito. Pambukid talaga ito. Anong gusto mong suot ko? Tsinelas. Di lalong bumaon sa putik ang mga paa ko. Mami, pauwi na po tayo. Huwag na po kayong magreklamo dyan. Mami, humawak po kayo sa braso ko para makalakad po kayo ng maayos. Ako na ang aalalay kay Mami Judy. Mauna ka na maglakad. Pero marami ka ng dala eh. Mabigat yung basket kasi puno ng mangga na binigay nila mula sa kanilang ani. Tapos dala mo pa yung bag ni Mami. Ay, hayaan mo nga siyang mahirapan, Judy. Kagustuhan naman niyang maghirap eh.
Siya ang nagpumilit sa atin na pumunta rito eh. Kahit nga ang mga sasakyan hindi nagagawi rito eh. Nakita niyo ba yung nakasalubong natin kanina? Kalabaw yon. Ganon ang mga sasakyan dito. Mami, nahihirapan na po ba kayo sa sapatos nyo? Gusto nyo po ba magpalit tayo? Kasya naman po yata sa inyong tsinelas ko eh. Ay, hindi naman bagay ang tsinelas mo sa suot kong damit ano? Tsaka hindi ka marunong magsuot ng may takong hindi ba? Bibit-bitin ko na lang po yung sapatos nyo. Ay Diyos ko, ano ba yan? Lumubog na sa putik ang paa ko. Naku, ang payong Judy, ayusin mo at nababasa ako. Ay, pasensya na po mami. Dito po kayo sa tabi ko para mapayungan ko po kayo ng maayos. Bubuhatin na po kita, Mami. Kunin mo tong bag, mahal. Ikaw na magdala. At bakit mo naman ako bubuhatin, Aber? Sa tanda ko nang ito, kakargahin mo pa ako? Tumigil ka nga dyan, Ryan. Mami, wala na pong oras para sa pag-iinarte nyo. Hindi po tayo pwedeng magtagal sa ulanan dahil baka magkasakit po tayo eh. Sige na po, sumampa na po kayo sa likod ko. Kaya mo ba talaga ako, ha, Ryan? Oo naman po. Anong tingin nyo sa akin? Mahinang nilalang? Mahal, ayos ka na ba? Sige, mauna ka na maglakad. Dito na lang ako sa likod nyo para maalalayan ko si Mami, tsaka mapayungan ko kayo. Sige. Nasa likuran lang po ako noon ni Ryan, Miss Winnie, dahil pinapayungan ko sila. Nagpabuhat na rin kasi si Mami kay Ryan para mabilis kaming makaalis sa putikan. Nang makarating na kami sa labasan, sumakay kami kaagad ng tricycle pa uwi ng bahay namin. Kinabukasan maaga akong nagising para mag-asikaso ng almusal at baon ni Ryan. Pagkatapos, nagwalis ako sa bakuran. Nakatira po kasi kami sa isang subdivision. Kapitbahay naman po namin ang nakatatanda kong kapatid na si Ate Jet. Inuupahan po nilang mag-asawa ang kadikit na bahay ng biyanan ko. Row house po ang style ng mga bahay doon sa subdivision. Ang aga mong nagising siguradong nakapagluto ka na ng almusal ano? Oo ate, kailangan kasi ng maagang magluto para pagising ni Ryan, kakain na lang siya at maliligo. Wala na siyang kailangang intindihin pa bago pumasok sa trabaho. Kahit na, pero diba dapat sabay kayong nagigising, tapos nagtutulungan sa gawaing bahay? Kasi gano'n naman dapat ang mag-asawa, hindi ba? Ano ka ba ate? Ganito naman talaga ang gawain ng housewife, hindi ba? Ang asikasuhin ng asawa niyang papasok sa trabaho. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Hayaan mo na ha? Naiintindihan naman kasi kita ate. Pero gusto ko ang ginagawa ko. Tsaka huwag ka na lang nagbabanggit ng mga bagay na parang inaapi ako. Kasi baka marinig ka ng biyanan ko ate. Bakit hindi ba totoo? Alam ko naman na may trabaho siya. At kailangan niya ng pahinga pero di ba kailangan mo rin yon? Kapag wala siya, ang dami mong ginagawa dyan sa loob ng bahay kasi utos ng utos ang biyanan mong walang alam kundi ang pumorma lang. Uy, shh! Huwag ka nga maingay ate. Ang aga-aga nakasimangot ka na kaagad eh. Hayaan mo na si Mami at bago pa naman ako maging misis ni Ryan, fashionista na talaga siya. Hay nako, ang kapatid ko. Masyado ka kasing mabait kaya ginagawa kang katulong eh. Aba, basta, subukan lang nilang pagbuhatan ka ng kamay. Ako talagang makakalaban nila ha. Kaya nga ako umupa rito sa katabing bahay dahil gusto kong nakikita kita eh. Kaya wag ka nilang magalaw-galaw kahit dulo pa ng buhok mo ha. Binabantayan ko sila. Ang ate ko talaga ang OA. Kung makapagsalita ka naman parang wala naman akong asawa. Magkaiba kasi tayo ng kalagayan. Ako, hindi ako nakikipisan sa biyanan ko. Habang ikaw, bukod sa nakikipisan na, ang asawa mo mamas boy pa. Sa dami kasi ng lalaki yan pa talagang napili mo eh. Ate naman, huwag kang maingay. Baka mamaya marinig ka ni Mami. Baka marinig? Ano naman kung marinig niya? Mabuti nga nang malaman niyang isa siyang pakialamerang sosyalerang biyanan. Akala mo bagets kung makasabay sa uso. Lalo na sa mga pormahan niya. Gurang naman na. Ganon talaga siguro dito sa Maynila ate. Hindi katulad sa atin sa probinsya na basta may damit na isusuot ayos na. Ganon naman kasi talaga dapat Kahit ano pang isuot mo ang mahalaga komportable ka. Tignan mo nga ikaw pati suot mo, pinapakialaman niya. Ano ba naman yung damit mo ha Judy? Matino pa ba yan? Ang iksi-iksi ng shorts mo. Parang panty na nga lang yan Tignan mo nga, hindi ka naman komportable kapag nakalabas ang hita mo Ikaw talaga ate, oo. Bagay nga raw sa akin ito, sabi ni Mami. Maganda raw kasi ang shape ng legs ko, tsaka mahaba raw. Tsaka payag naman si Ryan sa mga sinasabi ni Mami Kaya bakit naman ako aangal, hindi ba?
Wala akong alam sa fashion, ate. Nakakahiya naman na magmukha akong losyang kapag kasama ko sila. Eh di ba, ang gaganda ng forma nila. Eh paano nga hindi papayag ang asawa mo? Eh mamas boy yon. Hindi naman sa ganon, ate. Mas iniisip lang kasi nila ang sasabihin ng ibang tao. Baka raw pagchismisan ako at isiping katulong nila ako kapag ang suot ko yung kagaya ng damit ng probinsyana style. Ang lakas daw kasing makalosyang nun eh. Hay nako, nagpapaniwala ka na naman sa kanila. Bakit ako? Tignan mo nga ako oh. Kahit wala ako sa probinsya natin, hindi ko pa rin binabago ang sarili ko. Ganun pa rin ang pananamit ko. Mukha ba akong losyang ha? Eh ate, huwag ka nang magalit. Ikaw naman. Ayaw nilang mapag-usapan silang ginagawa kang katulong eh. Ganun naman talaga ang ginagawa nila sa'yo. Kasi kung tinuturing kang asawa ng anak niya, hahayaan ka niyang ikaw ang humawak ng sahod niya. Hindi ba? Eh kaso, hindi eh. Tama ba ako? Ate naman, tumataas ng boses mo eh. Alam ko namang naiinis ka sa ganun pero baka kasi tama rin si Mami. Aminado naman ako na hindi ko pa alam kung paano mag-budget. Kaya mas mainam na siya ang gumawa nun. Total hindi naman kami nawawalan ng pagkain. Bayad din ang lahat ng bills namin kaya wala ring reklamo si Ryan. Oo nga, tama nga naman. Pero hindi ganun ang mag-asawa no? Kung hindi ka marunong mag-budget, eh dapat turuan ka niya. Ganun ang mabuting biyanan, hindi yung walang tiwala sa manugang. Ay nako ate, kaya aga-aga na-high blood ka. Huwag ka nang mainis ha? Ayos lang talaga ako, promise. O paano, papasok na ako sa loob ha? Sasabayan ko na lang kumain si Ryan at Mami. Narinig ko na nagising na yata sila eh. Hindi ko na lang po dinibdib ang mga sinabi ni ate, Miss Winnie. Ganyan po kasi talaga siya eh. Overprotective po sa akin. Siguro dahil siya ang mas matanda at mas nakakaintindi sa buhay mag-asawa. Saktong nasa kusina na si Ryan pagkapasok ko sa bahay, habang si Mami naman kalalabas lang ng kwarto niya. Naglaga ka ba ng itlog ha, Judy? Opo Mami, nakababad na po sa tubig para mabilis niyong balatan. Mabuti naman at hindi mo nakakalimutan. Eto na muna ang almusal ko ngayon. Ayoko kasing pumutok ang damit kong susuotin mamaya dahil sa kabusugan eh. Bakit Mami? May lakad po ba kayo? Oo, merong ka-meet up yung amiga kong si Ira. Afam na matagal na niyang kakilala sa internet. Kaya syempre, kailangan magmukha akong yayamanin para hindi naman malalayo ako sa pormahan nila. Eh sosyal ang kaibigan kong yun eh, kaya dapat hindi ako magmukhang alalay niya, no? Ingat po kayo sa lakad niyo, Mami ha. Tumawag po kayo kung magkakaproblema po kayo. Hindi naman siguro magkakaroon ng problema. Mabait naman yung afam niya eh. Ipinakilala na niya ako ron. Minsan nakakausap ko rin kapag nagve-video call sila. Tsi! Hindi nyo pa rin naman po siya ganong kilala, Mami. Kaya mag-iingat po kayo dun. Kailangan i-chat nyo po sa amin ni Judy kung saan mga lugar kayo pupunta ha. Para alam namin kung saan kayo hahanapin kapag nawala kayo. Hay nako, para nyo naman akong anak. Ginagawa nyo akong bata eh. Mahal? Sinisipon ka ba? Naku, dahil yan sa pagpapaulan natin eh. Teka ha. Oh, heto. Inumin mo itong gamot sa sipon. Kailangan agapan yan bago lumala. Kung di mo kayang pumasok, umabsent ka muna ngayong araw ha. Ay, sipon lang yan, Judy. Inuman lang yan ng gamot, magiging ayos din yang si Ryan. Hindi naman kailangang umabsent dahil lang dyan. Isa pa, 3 araw na lang cut-off na ng sahod. Eh sayang naman kung mababawasan pa ang araw. Hindi naman po ako a-absent, Mami. Eh, yung pera pong natitira sa inyo, kasya po ba yan sa lakad nyo? Hoy, Ryan! Hindi mo pera ang ginagastos ko sa mga lakad at luho ko, ha? Umayos ka nga. Baka isipin ni Judy, kaya ako ang humahawak ng sahod mo para may pambili ako ng mga damit kong pamorma. Alam naman po ni Judy na may sarili kayong budget, Mami. Alam din po niya na marunong kayo sa pagbabudget. Bakit po tumataas ang boses nyo? Oo nga po, Mami. Huwag niyo pong alalahanin yon. Tinatanong lang po ni Ryan kung may budget kayo sa pag-alis niyo. Eh, libre naman yun ng afam na friend ko. Kaya huwag niyong alalahanin ang gastos. Eh, kahit na po ba libre nila, maganda pa rin po yung may sarili kayong pera. Hindi naman po sa pag-iisip ng kung ano-ano. Eh, kapag nagkaroon po ng emergency, may pera po kayo. Tsaka kung may magustuhan po kayong bilhin doon, at least may pera po kayo. Ay nako, kayong dalawa talaga. Ang kukulit nyo. Paalala lang ha, malakas pa ako at hindi pa ako senior citizen ha. Kung pagsabihan nyo ako parang bumalik na ako sa pagkabata eh.
Diyan na nga kayo. Gagayak na ako ha. Pagkaalis ni Ryan, naglinis na po ako ng kusina. Pagkatapos, naglinis na rin ako ng buong bahay. Nagwalis ako ng sala nang lumabas si Mami mula sa kwarto niya. Humahanga talaga ako dahil sa husay niyang pumorma, Miss Winnie. Bukod sa mahusay siyang pumili ng mga damit na babagay sa kanya, magaling din po siyang mag-makeup. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hangang-hanga ka ba ha? O di ba? Ang ganda ko no? Ganito ang tamang fashion, Judy. Kaya dapat matutunan mo ang ganitong pagteterno-terno ng damit, lalo na kapag kasama mo ko. Kailangan po ba talagang ganyan ang style niyan? Hindi po ba parang ang weird? Ay nako, bakit nga pala kita kinakausap? Wala ka namang alam sa fashion. Linen ko set ito, na pinatungan ko ng cardigan. Ay sorry po, Mami. Wala po kasi akong alam dyan pero ang ganda nga po ng suot niyong yan. Ayos lang na wala kang alam sa fashion. Basta pag-aralan mo ang tamang pananamit ha. Kahit mumurahin ng damit, magmumukha yung maganda kasi nasa nagsusuot lang yon. Naku talaga kayo Mami Ang dami niyo pong alam sa pagpapaganda ng katawan ano? Abay dapat lang. Kailangan palagi tayong presentable at hindi nagmumukhang losyang at dugyot. O siya, paano? Maiwan na muna kita rito sa bahay ha? Aalis na ako. Opo, Mami. Mag-iingat po kayo, ha? Enjoy po kayo sa lakad nyo. Judy, ang ate Jed mo nandito sa labas ng bahay. Hinihintay ka yata. Sige po, Mami. Lalabas na rin po ako. Oh, ate. Anong ginagawa mo rito? Halika, pasok ka muna sa bahay. Hindi na. Nakakahiya naman Baka mamaya, marumihan ko pang tiles nyo dyan. Ikaw talaga, ate, Ako lang nga nandito, nasa trabaho na si Ryan at si Mami naman kaaalis lang. May gala siya kasama yung kaibigan niya. Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba, ate? Ano kasi? May ekstrang pera ka ba dyan? Ibabalik ko rin pagsahod ng asawa ko sa 15. Darating kasi yung order kong diaper ng anak ko sa online Nag-text lang kasi sa akin ngayon. Baka maya-maya nandyan na yung rider. Ha? Bakit ka umorder kung wala ka namang hawak na pera? Tsaka saan naman ako kukuha ng pera, ate? Alam mo namang hindi ako humahawak ng pera ni Ryan, hindi ba? Hindi ba nag-iiwan si Ryan ng panggastos mo? Wala ka namang ginagastos dito, di ba? Kasi may grocery naman kayo. Baka pwedeng hiramin ko muna yon. Naku ate, 100 piso lang kada araw ang iniiwan sa akin ni Ryan. Minsan nga wala pa. Tsaka iniipon ko yon para may maipadala ko kina nanay at tatay sa probinsya. Wala talaga akong hawak na pera ngayon Pasensya na ha. Sa susunod kasi huwag kang umorder kung wala ka namang hawak na pambayad para dun. Alam ko naman yun Kaya huwag mo na akong pagsabihan pa. Akala ko kasi bukas pa darating yung parcel na yun Hindi ko akalaing mamaya na pala kagad. Ay, hayaan mo na nga. Maghahanap na lang ako ng ibang mahihiraman. Nga pala. Saan na naman ba pupunta ang biyanan mo? Mukhang yayamanin ang dating niya. Mahal siguro ang suot niya at gamit niya, no? Panay siguro ang order niya online. Ang dami niyang bagong gamit at damit Araw-araw kasi ibang style ng suot niya. Hindi naman ate, sa ukay-ukay lang daw niya binibili ang mga sinusuot niya. Naaalagaan niya lang ng mabuti at talagang magaling siya mamili ng babagay sa kanya. Tapos nilalabhan pa niya ng maayos at pinaplansya. Kaya nagmumukhang bago at mamahalin. Kaya ang akala ng iba, pangmayaman ng mga gamit at damit niya. Talaga ba? Bakit parang hindi naman mukhang ukay-ukay yon? Ganun siguro kapag may alam sa fashion. Tama nga si Mami, kapag marunong kang magbagay ng damit at gamit, magmumukha kang mayaman sa paningin ng iba. Nga pala ate, nakatawag ka na ba kina nanay at tatay? Kumusta naman sila ron sa probinsya? Ay nako, manghihingi na naman sila ng pera kapag tinawagan ko. Kaya hindi muna ako tumatawag Alam naman nilang wala akong trabaho rito at sa asawa lang ako umaasa. May anak pa akong pinapadede at inaalagaan, kaya wala rin naman akong maibibigay sa kanila na pera ngayon. Kung may sobra naman ako kusa akong nagpapadala. Tsaka ikaw naman nagpapadala ka rin sa kanila ng pera May inaani rin naman sina nanay at tatay sa bukid, kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nilang manghingi sa akin sa tuwing tatawag ako. Hinihika daw kasi si tatay Kailangan daw bumili ng nebulizer para hindi na siya palaging dinadala sa klinik. Yun ang huli kong balita sa kanila. Minsan naghihintay pa sila ng umaga para lang makahinga ng maayos si tatay kasi 8:00 pa ng umaga ang bukas ng klinik.
Nagpadala na ako sa kanila noon ng pambili ng nebulizer eh. Kaso yung si tatay matigas ang ulo. Porkit hindi na siya inaatake ng hika, akala niya hindi na mauulit. Ginastos lang nila sa kung saan-saan ang pinadala ko. Kaya minsan nakakatamad na silang padalhan eh. Iniisip pa nga ng asawa ko na baka nagsusugal na sila ron. Hindi naman siguro ganun yon ate. Tsaka di ba pinambili raw nila ng mga binhi na palay? Hindi nga lang daw tumubo ng maayos, kaya hindi na rin daw nabawi kahit puhunan man lang. Ay nako Judy, madali ka kasing maniwala basta mapaliwanagan ka lang eh. Hayaan mo na, magpapadala na lang ako kila nanay at tatay kapag may matira sa sahod ng asawa ko. O siya, maiwan na kita rito ha. Maglinis ka na ng bahay nyo. Baka mamaya dumating ng sosyalera mong biyenan at mapagalitan ka pa. Nang umalis si ate, nagsimula na nga akong maglinis ng bahay, Miss Winnie. Pagkatapos noon, papasok na sana ako sa kwarto namin nang madaanan ko ang nakaawang na pinto ng kwarto ni Mami Rose at nakita kong tambak na mga damit sa kama niya. Nagdalawang isip akong ayusin yon at ilagay sa damitan niya. Pero masyado siyang maingat sa mga gamit niya eh. Kapag may konting sira o kahit mancha man lang, napapansin niya kagad yon. Kaya hinayaan ko na lang yon at isinarado ang pinto niya. Gabi na nang makauwi si Mami. Mukha siyang pagod na pagod pero may dala siyang mga bagong damit. Nakaupo lang kami ni Ryan sa sala at nanonood ng palabas ng TV nang dumating siya. Ang ganda naman po ng mami ko ah. Mukhang nag-enjoy po kayo sa lakad nyo ha? Hay, hindi ako nag-enjoy sa coffee shop ano. Ang landi nila sa harapan ko. Kaya sa sobrang inis ko, iniwan ko sila. Namili na lang ako ng damit kasi binigyan ako ng pera ng AFAM ni Ira. Ayun, naubos ang oras ko kakatingin at kakapili. Hindi ko na malaya na magsasara na palang mall. Akin na po muna yung mga pinamili nyo, Mami. Ilalagay ko po muna sa ibabaw ng washing machine para hindi kayo maghanap kapag lalabhan nyo na. Maghahain na rin po ako para makapaghapunan na kayo. Kumain na po kasi kami ni Ryan kanina eh. Ah, salamat Judy. Nga pala, may binili akong dress para sa'yo ha. Korean-inspired na dress yun na uso ngayon, katulad nung sa akin. Pero mas bagay sa edad mo. Gusto kong suotin mo yon kapag magsisimba tayo ha. Salamat po Mami. Mami, yung para sa akin naman, wala po ba kayong pasalubong para sa akin? Ay nako, napakasiloso mo talaga. Magpasalamat ka na lang na naalala ko ang asawa mo. Tsaka ang dami mo namang damit sa cabinet. Hindi mo naman nasusuot lahat. Ikaw naman mami oh, di ka na mabiro. Teka, ano pong nangyari sa kamay nyo? Bakit may sugat yan? Kinamot nyo po ba? Grabe po ang pamumula oh. Nako, wag mong intindihin to. Naalikabukan lang siguro kanina. Nangate tapos kinamot ko nga. Mukhang nasobrahan sa kamot kaya medyo mahapdi na nga eh. Maligo na po muna kayo. Baka puro alikabok na po kayo eh. Ang selan pa naman po ng balat nyo. Mamaya na ako maliligo pagkatapos kong kumain. Wala pa kasi akong matinong kain maghapon eh. Sus mami, ang sabihin nyo po, mas gusto nyo pang gumastos sa mga damit at gamit kaysa sa pagkain. Aba syempre, magmumukha kang class at elegant sa suot mong damit. Pero sa pagkain, magmumukha kang bloated, mataba, matakaw at napabayaan sa kusina. Kaya hindi dapat sumusobra sa pagkain ano? Nakahanda na nga po pala ang pagkain, Mami. Nga po pala, napadaan po ako sa kwarto nyo kanina eh. Nakalagay po sa kama yung mga damit nyo. Dapat ko po bang ibalik yun sa cabinet nyo? Ay, dapat kanina mo pa yung ginawa. Kailangan pa ba talagang itanong ha? Ikaw talaga, oo. Hay, hayaan mo na. Ako na ang bahalang mag-ayos nun mamaya pagkapasok ko sa kwarto. Sorry po. Nagdadalawang isip po kasi ko baka may masira akong gamit nyo. Alam nyo naman pong wala akong alam sa paghawak ng mga ganong damit. Iniwan na namin si Mami na kumakain sa kusina dahil nagyaya na si Ryan na pumasok sa kwarto. Pagkapasok ko, sakto namang pagtunog ng cellphone ko. Sinagot ko kagad kasi si Ate Rina ang tumatawag, kapitbahay namin sa probinsya. Sinabi niya na isinugod daw si tatay sa ospital dahil sa hika at kailangan ng pera para sa bayarin at mga gamot na kailangan bilhin. Kaya lumabas ako kagad ng bahay para sabihin kay Ate Jed ang nangyari. Pero sabi niya wala siyang ekstrang pera. Kaya sinabi niya na manghiram na lang daw ako sa asawa ko. Dahil nahihiya akong magsabi sa asawa ko, sumama sa akin si ate nang umuwi ako sa bahay.
Lakas loob kong sinabi kina Mami ang nangyari at ang kailangan naming tulong. Mahal, ano nangyari? Bakit bigla ka na lang tumakbo kanina? Sino bang tumawag sa'yo? Si Ate Rina kasi yun yung tumawag. Kapitbahay namin sa probinsya. Sinabi niya na isinugod daw si tatay sa ospital at kailangan nila ng pera eh. Ganun ba? Kumusta na raw siya? Kailangan mo bang umuwi ron para alagaan siya? Sige, papayagan naman kita eh. Kasi pasensya na Ryan ha. Makikisingit lang ako. Dediretsahin na kita ha. Pwede ba kaming makahiram ng pera sa'yo? Kailangan kasi ng pambayad sa ospital ni tatay para makalabas siya eh. Pwede na raw kasi siyang lumabas eh. Tsaka kailangan niyang bumili ng gamot. Kung magtatagal pa kasi sila ron, lalaki lalo ang bill at baka hindi na namin kayanin na bayaran yon. Pero wag kang mag-alala. Magtatrabaho na lang ako para mabayaran ang hihiramin naming pera sa'yo. Hindi ba napag-usapan nating hindi ka muna magtatrabaho? Mamaya nyo na sana pag-usapan yan. Mas importante ngayon yung pambayad sa ospital. Abay, paano nyo naman mababayaran ang hihiramin yung pera? Wala naman kayong trabahong magkapatid, hindi ba? Pareho lang kayong umaasa sa kinikita ng asawa nyo. Gagawan ko po ng paraan para makabayad kami sa inyo. Gabi na rin po kasi, wala na kaming iba pang matatakbuhan. Maiintindihan naman siguro yan ng mga magulang nyo kung wala kayong maipadala. Alam nilang wala kayong trabaho at gabi na nga kaya hindi na rin kayo makakagawa ng paraan. Hindi nyo rin naman maipapadala sa kanya ngayon ng pera sakaling may mautangan man kayo. Mami, wala po ba kayong natira sa sahod ko? Baka meron pa po ipahiram niyo po muna sa kanila. Sa iba na lang kayo humiram. Wala na akong hawak na pera ngayon eh. Lahat ng pera mo Ryan, nasa bangko pa at sarado na yun ng ganitong oras. Sige po Mami, kung may maipapahiram po kayo sa akin, kahit bukas na po namin kukunin. Ay, hindi ako sigurado ha. May lakad ako bukas at hindi ko alam kung makakadaan ako sa bangko. Hindi po ba pwedeng unahin niyo na lang po yun, Mami? O kaya ako na lang po ang magwi-withdraw sa ATM. Pupunta ako ngayon sa pinakamalapit na ATM machine. Hindi ka rin makaka-withdraw kasi naka-hold ang ATM ko. Nagkamali kasi ako ng pagpindot ng password eh. 3 days yun bago maayos. At saka mahalaga yung lakad ko bukas eh. Hindi pwedeng hindi ako umalis. Mga walang kwenta. Kapag sa porma ang huhusay nyo. Pero kapag sa pagtulong sa iba, wala kayong binatbat. Hindi naman iba kay Judy ang tutulungan niya. Pero ang hirap niyong maglabas ng pera. Ay, teka lang ate. Saan ka pupunta? Anong gagawin ko rito? Makikinig sa drama nyo? Wala naman akong mapapala rito eh. Maghahanap ako ng pera kahit gabi na. Ay, teka lang Jed. Napansin ko kasi medyo matindi na yung pekas mo sa mukha. May cream ako rito. Gamitin mo muna. Tapos kung lalabas ka at matindi ang sikat ng araw, mag-sunblock ka rin ha. Importante yun. Maghilamos ka rin palagi. Lalo na pagkagising mo at bago matulog. Tapos palitan mo rin yung punda ng unan mo para hindi lalo ma-irritate yung skin mo. Hindi ko kailangan yan. Kayo na lang ang gumamit niyan. Tutal, bihasa naman kayo dyan. Aba, bakit ganun yun? Lumabas na kagad? May sinabi ba akong masama? Concern lang naman ako sa kanya. Sayang kasi ang ganda niya eh. Kailangan niyang alagaan ang skin niya. Kaso, nagalit. Salamat po sa concern, Mami. Hindi lang po kami sanay sa mga ganyang gamit eh. Nang gabing yon, hindi kami makatulog ng asawa ko dahil sa pag-aalala sa tatay ko. Nangutang siya ng pera sa mga kaibigan niya para may maipadala ko kagad kina nanay at tatay kinabukasan. Kinabukasan nga bago sumikat ang araw, pumunta ako kay ate para ibigay ang nahiram naming pera. Nalaman kong nakahiram din siya sa mga kakilala niya kaya sumakto ang pera namin sa pangangailangan nila nanay sa ospital kaya hindi na kami humiram pa kay Mami. Saan naman galing ang perang pinadala mo kina nanay at tatay? Mabuti pinautang ka ng sosyalera mong biyanan. Hindi sa kanya galing ang pera ate. Hiniram yan ni Ryan sa mga kaibigan niya. Kita mo? Ayos lang sa asawa mong mangutang sa iba kesa gamitin ang sarili niyang pera? Sira ulo talaga no? Sumusobra siya sa pagiging mama's boy niya. Bakit ka pa niya pinakasalan kung hindi ka naman pala magiging reyna sa sarili niyong bahay? Sana sumiksik na lang siya sa saya ng mami niya. Hindi naman namin bahay ang tinitirhan namin ate. Alam mo naman yan hindi ba? Kaya hindi talaga ako pwedeng maging reyna doon. Ay, ewan ko ba sa'yo? Sana inalam mo muna ang magiging setup nyo bago ka nagpakasal at sumama sa lalaking yan.
Nag-iisang anak lang si Ryan, ate. Sa kanila talaga ang bahay na yon at siya lang ang tagapagmana, kaya hindi rin talaga kami pwedeng bumukod. Pero syempre dahil nandyan si Mami, kailangan naming sumunod sa gusto niya bilang respeto. Ano ka ba naman, Judy? Hindi katwiran yan. Hindi pwedeng dalawang reyna sa loob ng iisang bahay. Tignan mong nangyayari. Buti sana sa lahat ng pagkakataon, may iba tayong aasahan. Kayong mag-asawa dapat ang nagtutulungan sa ganitong sitwasyon lalo na kung tungkol kina nanay at tatay. Naiinis na talaga ako sa biyenan mo na puro lang pasosyal ang alam. Mabait naman si Mami, ate. Sadyang inaalala niya lang si Ryan, lalo na't wala siyang maipamamana pagdating ng panahon. Kaya siguro iniipon niya ang pera sa bangko. Tsaka kita mo naman kagabi, hindi ba? Grabe yung concern niya sa'yo. Anong concern doon? Nilait niya nga ang itsura ko at pinamukhang wala akong pera para ayusin ang sarili ko. Ate, hindi naman yun ganon. Hindi mo lang talaga siya naiintindihan kasi hindi mo siya nakakasama araw-araw. Concern lang talaga siya sa'yo. Ay, ewan ko sa'yo. Hindi mo kasi nakikita ang punto ko Umasta ka namang asawa, Judy. Hindi ka tulong dyan sa loob ng bahay at alila para sa asawa mo. Ate, alam ko naman ang lugar ko bilang asawa Sadyang ang hirap lang makialam lalo na at may sistema sila sa loob ng bahay bago pa man ako dumating sa buhay nila. Ayoko namang baguhin yon dahil lang asawa ko ni Ryan. Anong lang ha? Aray ko naman, ate. Bakit ka ba namimitik ng noo? Bakit bang lit ng tingin mo sa sarili mo bilang asawa ni Ryan ha? Hindi naman sa ganon, ate. Sadyang ang hirap lang makisawsaw sa ganitong setup Siguro makikialam na lang ako kapag may anak na kami ni Ryan. Doon pwede ko nang ikatwiran ng tungkol sa kapakanan ng bata. At talagang naiisip mo pang gamitin ng bata bago lumaban sa sosyalera mong biyenan? Alam mo kaya ka ginaganyan dahil hinahayaan mo Minsan, lumaban ka rin para alam nilang may utak ka. Hindi ka asawa lang, asawa ka. Ikaw at si Ryan ay iisa na simula nung araw na ikasal kayo. Naiintindihan mo ba yon ha? Oo na, ate. Umiinit na naman ang ulo mo Sige na, ate, uuwi na ako ha. Baka hinahanap na ako sa bahay Hinahanap? Ano ka? Batang hindi alam ang daan pa uwi? Alam naman nilang dito ka pupunta Bakit ka hahanapin? Umayos ka nga, Judy. Kung ayaw mong magalit ako sa'yo, sinasabi ko na sa'yo ha, gamitin mo ang utak mo. Naku talaga. Namumuro na sa akin ang biyanan mo. Humanda talaga siya sa akin. Hinayaan ko na lang si ate na pagsabihan ako para matapos na siya sa paninermon. Hindi niya talaga gusto ang pakikialam ni Mami sa buhay naming mag-asawa, lalo na pagdating sa sweldo ni Ryan. Pagka-uwi ko, nakita ko si Mami na abala sa sala habang kinakalkal ang ilang jewelry box niya. Mukhang nahihirapan siyang mamili ng mga alahas na isusuot para sa lakad niya. Nang makita niya ako, tinawag ako at pinalapit. Bakit po, Mami? Nahihirapan po ba kayong mamili ng isusuot nyo? Ay nako, hindi iha. Alam ko naman kung anong babagay sa akin. Ang iniisip ko ngayon kung anong isusuot mo. Sa akin po? Bakit po? Oo, para sa'yo. Gusto kasi kitang isama sa lakad ko mamayang 10:00. Binyag kasi ng apo ng amiga ko yon. Nag-iisang apo niya yon kaya siguradong enggrande ang handaan. Gusto kong presentable tayong tignan. Naku, wag niyo na po akong isama, Mami. Baka po mapahiya lang kayo ng dahil sa akin Hindi yan, ano ka ba? Kailangan mo lang magbihis ng maayos para hindi ka alangan tingnan sa akin. Dapat talaga masanay ka na sa mga ganitong gatherings para naman matuto kang humarap sa mga taong may sinasabi sa lipunan. Mayaman ang pamilyang pupuntahan natin ha. Marami kang matututunan doon. Kaya magmasid-masid ka sa mga bisita ha. Okay? Nakakahiya po, Mami Tanggalin mo ang hiya-hiya na yan sa katawan at walang mangyayari sa'yo kapag ganyan ka. Tignan nga natin kung anong babagay sa'yo na alahas. Heto, isukat mo itong pearl set na hikaw at kwintas. Naku, Mami, hindi naman po ako kasing class ninyo Tsaka baka po maiwala ko lang yung alahas nyo. Paano naman ito maiwawala? Isusuot mo lang naman at hindi mo huhubarin doon. Isukat mo na nang makita ko kung bagay doon sa damit na isusuot mo. May tiwala naman po ako sa fashion sense nyo. Kaso hindi lang po talaga ako marunong magdala ng magagandang damit at alahas Taasan mo lang ang kumpiyansa mo sa sarili mo ha. Kapag maganda ang tindig mo at may tiwala ka sa sarili mo, mas lalong bumabagay ang kahit na anong suotin mo.
Talaga po ba? Siyempre naman. At isa pa, maganda ka naman. Kailangan mo lang matutong makita yon sa sarili mo. Kunin mo yung damit na inihanda ko. Isukat mo rin kasama niyang mga alahas, ha? Kinakabahan po talaga ako eh. Baka maiwala ko po ito. Nakumura lang naman yan. Mukha lang talagang mamahalin. At kapag isinuot mo na, sa'yo na yan ha? Kaya ingatan mo ha? Ay, talaga po ba? Ibibigay niyo na po sa akin ang mga ito? Oo naman, sa'yo na yan. Marami pa naman akong mga alahas eh. Isa o dalawang beses ko lang naman nagamit yan. Binilhan niyo pa po talaga ako ng dress? Oo naman. Nang makita ko yon, nasa isip ko kagad na babagay sa'yo ang damit na yon. Sa tingin ko naman kasya sa'yo. Kaya sige na, isukat mo na. Naku mami, maraming salamat po talaga ha. Walang anuman. Halika na, pumunta tayo sa kwarto ko. May whole body mirror doon para makita natin kung bagay sa'yo ang dress at yung mga alahas. Mas lalo akong namangha nang pumasok kami ni mami sa kwarto niya. Yun lang po kasi ang unang beses na napasok ko talaga yon at nakita ang kabuuang itsura nito. Naiayos na niya ang mga damit sa cabinet. Ang daming nakahangir na iba't ibang nagagandahang damit, may mga sombrero na iba-ibang design at nahatak din ang paningin ko sa mga picture niyang naka-frame na parang model. Talagang sobrang sosyal niyang tignan sa mga larawan na yon. Napapanganga na lang talaga ako sa sobrang paghanga ko sa kanya. Ilang sandali pa, inilabas niya mula sa cabinet ang isang kulay puti at hanggang tuhod na damit. O diba? Sobrang ganda. Akala ko kasi bagay sa akin ang ganitong knitted fit dress. Hindi pala. Lumalabas kasi ang mga ugat sa binti at hita ko kapag nakaupo ako. Kaya mas bagay ito sa'yo. Binili ko talaga ito para sa'yo. Sige na, isukat mo na. Ay, sobrang ganda nga po, Mami. Kaso mukhang hindi po bagay sa akin eh. At kitang-kita po ang kilikili ko rito. Huwag kang mag-alala dyan. May terno naman yung cardigan. Sige na, kukunin ko lang ha. Ay, salamat po, Mami. Dapat maganda at klasika kapag kasama mo ko. Lalo na kapag nakikita ka ng mga amiga ko. Kaya ilabas mo ang confidence mo, ha? Opo, Mami. Oh, heto ang cardigan. O siya, isukat mo na yan. Tignan natin kung babagay sa alahas. Sige po, Mami. Teka lang po. Dahil hindi po ako sanay sa heels, nag-flat shoes na lang po ako na kulay beige. Si Mami rin po ang pumili nun, Miss Winnie. At halos hindi ko na nga po makilala ang sarili ko dahil sa bagong forma ko. Kahit hindi ako gaanong komportable, hindi ko na lang po pinahalata sa lakad at kilos ko kasi nahihiya nga po ako kay Mami. Ang ganda rin po ng forma ni Mami at wala talaga akong masabi sa pagdadala niya ng kanyang suot. Pati ang kilos niya at pananalita, bigla ring nag-iba na para bang mayaman talaga siya. Nang paalis na kami, dumating na rin ang nirentahan niyang kotse na maghahatid sundo sa amin sa venue. Mahirap daw kasing sumakay ng tricycle dahil baka masira daw ang ayos ng buhok namin. Bago kami sumakay sa kotse, nakita ko si ate na nakasilip sa bintana ng bahay nila. Nanlilisik sa galit ang mata niya habang nakatingin kay Mami. Pinapasadahan talaga niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Alam kong mabait naman si ate, pero naiirita lang talaga siya sa mga sosyal na forma ng biyenan ko. Pero nang oras pong yon, Miss Winnie, kinilabutan po ako sa paraan niya ng pagtingin kay Mami. Pagdating namin sa venue, naupo na lang ako sa isang bakanting lamesa, habang si Mami naman kaagad na nakisalamuha sa mga kaibigan niya. Ilang sandali pa, naupo na sa tabi ko si Mami. Mukhang napagod po yata kayo sa pakikipagkwentuhan niyo sa kanila ha. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng pagkain o inumin? Hindi pa po kayo kumakain eh. Mamaya na, ayoko munang makisabay sa mga bata na kumakain eh. Akala ko naman sa private resort o hotel gaganapin ng binyagan. Dito lang pala sa bahay nila. Bikini pa naman ang panloob ko kasi balak kong mag-swimming sana. Talaga po, Mami. Nakakatuwa naman po kayo. Hayaan niyo na po. Maganda naman po ang pagkakaayos ng bahay nila eh. Maganda nga ang setup. Halatang ginastusan. Pero tignan mo nga yung ibang mga bisita. Hindi man lang maayos ang suot. Siguro mga kapitbahay na patay gutom ang mga yan. Napakaraming mga bata na para bang dinagsa sila ng mga taga-squatters area.
Hayaan nyo na po, Mami. Mukhang yan po yata talagang gusto nila eh. Kasi tignan nyo yung mga magulang ng bininyagan. Masaya po silang inaasikaso yung mga bisita nilang sabik sa pagkain. Nako, sa bagay. Iba-iba talaga ang mga magulang. Nung bininyagan kasi si Ryan, sa resort ko talaga ginawa para hindi kagaya nitong magulo at yung mga bisita may hakot pang buong pamilya. Maswerte po talaga si Ryan. May mami po siya na katulad ninyo. Aba, syempre naman. At maswerte ka rin dahil ako ang biyenan mo. Tignan mo, ang daming pumuri sa'yo kanina. Salamat po, Mami ha. Walang anuman. Basta sumunod ka lang sa mga payo ko ha. At sigurado, marami kang matututunan sa akin. Dahil nawili kami ni Mami sa pakikipagkwentuhan sa kaibigan niya, inabot na kami ng dapit hapon doon. Pinauwian kami ng pagkain kaya yun na lang ang inihain ko kay Ryan para sa hapunan niya. 7:00 na ng gabi noon nang maglabas ako ng basura kasi sa umaga ng susunod na araw, nakaschedule yun kunin ng truck ng basura. Nakita ko naman si ate na naglabas din ng basura nila. Gabi na ate ha, naglilinis ka pa ba ng bahay nyo? Pawis na pawis ka. Oo, maghapon kasi akong abala kay Aida eh. Sobrang likot kasi ng pamangkin mong yon, kaya kailangan bantayan palagi. Ayun, dahil sa pagod, tulog na siya ngayon. Kaya nagkaoras ako maglinis. Ikaw, naglinis ka rin ng bahay? Di ba umalis kayo kanina? Wala kang kapaguran ah. Wala kang magawa kasi utusan ka nga pala dyan sa inyo, no? Si ate talaga oh. Nagtapon lang ako ng basura kasi schedule ng truck para mangolekta ng basura bukas. Hindi ba? Oo nga. Teka, ang ganda ng ayos mo kanina ah. San ba kayo pumunta ng biyanan mo? Nakita ko pa kayong sumakay ng kotse. Nirentahan lang ni Mami yon para hindi raw masira ang ayos namin. May binyag kasi kaming pinuntahan ni Mami eh. Isinama niya ako. Marami raw kasing pupunta ng mga kaibigan niyang mayayaman kaya gusto niyang maging presentable ako. Pero hindi ka komportable sa mga ganyang suot, hindi ba? Tapos naka-makeup ka pa. Sinong nag-ayos sa'yo? Si Mami. Maganda naman, hindi ba? Kahit nga ako halos hindi ko na nga rin nakilala ang sarili ko kanina eh. Ang galing talaga ni Mami pagdating sa pagpapaganda. Ayan na ang simula. Simula ng ano? Unti-unti ka nang nagiging katulad niya. Yung tipong kailangan laging maayos ang itsura para lang may maipakita sa ibang tao o may ipagyabang. Hindi naman ganun yon ate. Wala naman kaming pinagyayabangan doon. Gusto lang talaga ni Mami na maayos akong tignan sa okasyon na yon. Sus, pinagtatanggol mo na naman ang biyanan mo. Gusto lang no na lagi siyang hinahangaan ng mga tao at ayaw niyang mapahiya ng dahil sa'yo. Hindi naman masamang hangaan kung may dahilan naman. Ang galing nga niyang mag-ayos ng damit at mag-makeup eh. Tsaka aminado naman ako na marami ako natututunan sa kanya ate. Judy, alam mo bang magastos ang ganyang lifestyle ha? Kailangan mong sumabay sa mga uso. Bumili ng mga kung ano-anong gamit, damit at mga accessories. Kapag nasanay ka dyan, baka mamaya wala ka nang maipadala kina nanay at tatay. Wala ka pa namang sariling pera. Kung magtrabaho ka na lang kaya kesa gayahin mo ang pinaggagawa ng biyanan mong walang ginawa, kundi magpasosyal lang. Hay ate, hindi naman kailangan gumastos ng malaki para maging maayos tignan. Tsaka hindi ko naman balak gawin yun araw-araw ano. Isang okasyon lang naman yun na pinuntahan namin. Hindi mo pa rin nakikita ang punto ko. Nakikita ko naman. Nag-aalala ka lang na baka magbago ko. Pero hindi naman porket natututo na akong mag-ayos ng sarili eh. Makakalimutan ko na kagad kung sino ako. Ay, ewan ko sa'yo. Basta pakiramdam ko, unti-unti ka nang naiimpluwensyahan ng biyanan mo. Kung may mga bagay man akong natututunan sa kanya, wag mo sanang isipin na masama yun. Sige na, bahala ka na. Sinabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. Papasok na ako sa loob. Hindi ko na po alam, Miss Winnie, kung paano ko ipapaintindi kay ate na hindi naman po ako nagbabago para lang makapagyabang. Sa unang pagkakataon po kasi, may taong nagtuturo sa akin kung paano magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. At sa totoo lang po, gusto ko rin pong maranasan yun kahit minsan lang. Yun nga lang, mukhang ayaw yun ng ate ko. Pumasok na siya sa loob ng bahay at pumasok na rin po ako sa bahay namin. Habang pabalik po ako sa kwarto namin, narinig ko ang mahihinang iyak mula sa kwarto ni Mami. Dahil doon, hindi na ako nagdalawang isip na pumasok. Ano pong nangyari sa inyo? Hala Mami, sobrang namumula na po ang kamay nyo.
Bakit nyo naman po kinamot ng ganyan? Ay, teka lang po tatawagin ko po si Ryan para madala kayo sa ospital. Ha? Ano ka ba? Wag na! Hindi naman ito emergency eh. Mami, tignan nyo nga po ang kamay nyo oh. Nagdurugo na po sa sobrang pagkamot. Tapos sasabihin nyong hindi emergency. Hindi po titigil ang pangangati niyan kung hindi po malalagyan ng tamang gamot. Ay nako, iabot mo na lang sa akin yung cream na nasa ibabaw ng tukador ko. Baka kailangan ko lang lagyan ulit. Mukhang hindi naman po yata nakakatulong ang cream na pinapahid nyo eh. Hindi naman talaga kagad gagaling sa cream. Maiibsan lang nito kahit papano ang pangangati. Teka lang po Hala mami, wala na po palang laman ng cream nyo eh. Meron pa yan. May masasaid pa naman dyan. Ikaw na nga lang ang sumaid. Nangangati na rin kasi itong kaliwang braso ko eh. Alam niyo po mami, mas mabuti sigurong hugasan muna natin ng maligamgam na tubig ang mga kamay nyo. Ha? Bakit naman? Makakatulong ba yan ha? Halina po kayo, ako na po ang maghuhugas. Huwag po kayong mag-alala, dadahan-dahanin ko lang po para hindi kayo masyadong mahapdian. Baka makatulong din ang maligamgam na tubig para kahit papano mabawasan po ang pagkairita ng balat nyo. Pero pagkatapos po nito, gusto kong bantayan natin yan ha. Kapag hindi po humupa o lalo pang lumala, magpapatingin na po tayo sa doktor. Ay nako, oo na. Kinabahan po talaga ako, Miss Winnie, nang makita ko ang mga sugat sa kamay ni Mami. Hindi lang basta pamumula ang nakita ko. May mga bahagi na ngang nagsisimulang magdugo dahil sa sobrang pagkamot niya. Lumabas kami ni Mami mula sa kwarto niya at dumiretso sa kusina. Naglagay ako sa planggana ng konting mainit na tubig mula sa termos. Pagkatapos, hinaluan ko yun ng tubig mula sa gripo para maging maligamgam. Itinapat ni Mami ang kanyang braso sa lababo habang dahan-dahan ko yung binubuhusan ng tubig. Hindi na ako gumamit pa ng sabon dahil hindi ako sigurado kung ligtas yun para sa mga sugat niya. Nang matapos, maingat naming pinatuyo ang kanyang braso gamit ang malinis na tuwalya. Pagkatapos po nun, bumalik na si Mami sa kanyang kwarto. Nang sabihin niyang hindi na gaanong kumakati ang mga braso niya, tsaka lang ako umalis sa tabi niya at bumalik na sa kwarto namin ni Ryan. Kinabukasan, maaga kaming nagising ng asawa ko. Dahil naikwento ko sa kanya ang nangyari kay Mami, nagpasya siyang hindi na muna pumasok sa trabaho. Sinamahan niya talaga muna si Mami para magpa-check up sa doktor. Inihatid ko na lang sila sa labas ng bahay dahil hindi na ako pinasama pa ni Ryan. Nakita ko si ate na nagwawalis ng bakuran kaya naman nilapitan ko siya. Bakit ganun ang forma ng biyanan mo? Ang haba ng manggas ng damit niya at may sombrero at shade pa. Parang may pinagtataguan eh. Hindi ba talaga niya kayang umalis ng hindi nakaporma? At kasama pa talaga si Ryan ha? Wala bang pasok yon ha? Hindi siya pumasok sa trabaho ngayon ate para samahan si Mami sa pagpapacheck up. Puno kasi ng rashes at namumula ng mga braso niya eh. Ha? Bakit? Ano bang nakain niya? Baka allergy yon. Hindi pa nga namin alam eh. Kagabi nga umiiyak na siya sa sobrang pangangati eh. Allergy lang yon. Kailangan pa ba talagang dalhin sa ospital? Pwede namang inuman ng gamot yon at saka gatas. Nakakabili naman ng gamot sa butika para sa allergy ah. Kailangan din malaman kung ano talaga ang dahilan ng pangangati ate. Sobrang pula na kasi yung braso niya dahil sa kakakamot niya. Nag-aalala na rin sa kanya si Ryan. Bakit hindi ka sumama? Bakit naiwan ka na naman dito? Hindi naman nila ako pinagbabawalan na sumama ate. May mga pinagbilin lang si Mami na asikasuhin ko habang wala sila. Tsaka mabilis lang naman daw sila. Ikaw talaga Judy. Para ka pa ring bata kung minsan. Kahit hindi ka yayain, sumama ka kung gusto mo. Asawa mo si Ryan at pamilya mo na rin sila. Ate naman. Totoo naman eh. Huwag mong iligay ang sarili mo sa tabi-tabi o dyan sa bahay lang. Hindi ka katulong sa bahay na yon ha, alalahanin mo. Alam ko naman yun ate. Pero mabait naman sila sa akin eh. Si Mami nga tumutulong pa minsan sa mga gawaing bahay kapag may oras siya. Ang galing nila no? Alam na alam talaga nila kung paano kunin ang loob mo. Hindi naman siguro ganun yon ate. Matagal ko na silang kasama sa bahay. Nakikita ko naman kung paano nila ako tratuhin. Siguro may hindi lang ako gusto nung una pero naiintindihan ko na ngayon. Kasi nakikilala ko na ng husto si Mami. Talagang naniniwala ka sa kabutihan ng lahat ng tao, no? Palibhasa, utu-utu ka. Sige, magpautu ka na lang sa kanila. Ay,
Tama na nga to ate. Sige na, baka mamaya makauwi na sila. Kailangan ko pang labhan ng mga damit na bala kong isuot sa pag-a-apply ko sa trabaho. Magtatrabaho ka na ulit? Kailan ka mag-a-apply? Baka bukas ate. Gusto ko ring magtrabaho habang wala pa kaming anak ni Ryan. Tsaka ayoko nang maulit yung nangyari nung nakaraan eh. Hindi natin alam kung kanino manghihiram ng pera para may maipadala kina nanay at tatay. Maayos naman kasi ang trabaho mo noon eh. Tumigil ka lang dahil dyan sa asawa mo. Tapos hindi ka naman masustentuhan ng tama. Nagbibigay naman siya ate. Hindi lang talaga ganun kalaki. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi naman niya ako pinapabayaan. Oo na, sige na. Kahit ano namang sabihin ko, may katwiran ka pa rin para ipagtanggol sila. Ay, sige na nga. Mauuna na ako. Mas matimbang naman sila sa'yo kaysa sa sarili mong pamilya. Sige na, papasok na ako sa loob. Ate! Pumasok na rin ako sa bahay at agad kong nilabhan ang damit ko. Pagkatapos, naglinis ako ng bahay at saka nagluto ng pananghalian. Tanghali na pero hindi pa rin umuwi sina Mami at Ryan. Kaya hinintay ko na lang sila dahil iniisip kong baka pauwi na rin sila. Hindi ko na po namalayan na nakatulog na pala ako sa sala. Nagising ako dahil sa boses ni Mami. May mga sinampay kasi ako sa labas at inabutan na ito ng ulan. Dali-dali namin kinuha ni Ryan ang mga sinampay. Ay, kumusta po palang naging resulta ng check-up niyo, Mami? Ayos naman. Skin allergy lang talaga. Si Ryan lang kasi ang praning eh. Sabi ng doktor, contact dermatitis daw. Posibleng reaksyon sa isang skin product o alahas na ginagamit ni Mami. May mga gamot naman na binigay kay Mami para maiwasang matrigger ang pangangati. At saka, kailangan niyang umiwas sa mga sabon na may chemical at huwag munang magsuot ng mga alahas. Naku, paano yan, Mami? Mahilig pa naman kayong magsuot ng mga accessories. Pansamantala lang naman kasi kailangan munang gumaling ang allergy ni Mami. Huwag niyo nang pag-usapan yan. Naiirita akong pakinggan eh. Magpapahinga na ako. Pagod ako sa check-up na yan. Mami, sumunod po kayo sa sinasabi ng doktor. Huwag po kayong pasaway. Huwag ka masyadong strikto. Ako pa rin ang nanay mo ha, tandaan mo yan. Opo, hindi ko naman po nakakalimutan yan, Mi. Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Kasi alam ko po na di nyo kayang bitawan ng mga nakasanayan nyo. Lalo na pagsusuot ng mga accessories para kumpleto ang forma nyo. Ay, oo na. Sige na, pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko ha? Mami, kumain na po ba kayo? Maghahain po ako ng pagkain para pagkatapos nyong kumain makapagpahinga kayo. Mahal, kumain na kami ni Mami sa labas. Pasensya ka na Natagalan kasi kami sa paghihintay ng resulta kaya doon na kami kumain. Ikaw, kumain ka na ba? Mukhang ikaw ang hindi pa kumakain, Judy. Kumain ka na. Busog na ako eh. Sige na. Salamat na lang, anak. Pumasok si Mami sa kanyang kwarto habang si Ryan naman nagpalit na ng damit. Kaya mag-isa na lang akong kumain. Pagod din naman sila mula sa maghapong lakad kaya hinayaan ko na silang magpahinga. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin nababawasan ang pangangati sa mga braso ni Mami. Sa halip, lalo pa itong dumami at kumalat na sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Makalipas ang 1 linggo, muli siyang bumalik sa doktor. Niresetahan siya ulit ng gamot at pinalitan ng cream na pamahid niya. Pero wala pa ring naging epekto sa pangangati niya. Pinayuhan din siyang protektahan ng kanyang balat at iwasang ma-expose sa mga bagay na maaaring magpalala ng kanyang allergy. Pero dahil sa sobrang init ng panahon, madalas siyang mainis kapag balot na balot ang kanyang katawan. Kaya mas pinipili na lang niyang manatili sa loob ng bahay. 1 linggo pa ang lumipas at wala pa ring pagbabago sa kanyang kondisyon. Kaya nagpasya na si Ryan na dalhin ulit siya sa ibang doktor. Pati dermatologist ay pinuntahan na nila pero tulad ng mga nauna, isa pa rin ang naging resulta. Ayon sa mga doktor, matinding skin allergy pa rin ang nakikita nilang dahilan kahit hindi nila matukoy kung ano mismo ang nagpapatrigger dito. Gabi na noon at nakatambay kami sa sala. Magkatabi kami ni Ryan habang si Mami naman nasa katapat namin at nakahiga sa mahabang sofa. Babangon sana siya pero bigla na lang siyang sumigaw dahil sa sakit. Ano pong nangyari, Mami? Mami, magsabi po kayo. Ano pong masakit? Judy, pwede bang tignan mo kung ano itong natuklap sa likod ko? Para kasing dumikit sa damit ko yung balat ko sa likod eh. Sige po, Mami. Ryan, tumalikod ka muna. Ha?
Bakit naman? Mami ko siya. Dapat alam ko kung ano ang iniinda niya. Basta, sumunod ka na lang kasi. Ha? Mami? Kinakamot niyo rin po ba ang likod niyo? May mga sugat na po kasi. Yung iba may nana na. Ano? May nana? Sa likod ko? May pigsa ba ako? Tabi muna, mahal. Patingin nga ako. Mukhang nagkaroon na rin po ng skin allergy sa likod niyo, Mami. Parang katulad po ng mga nasa braso niyo. Mami, bakit hindi niyo po sinabi na may ganito rin pala sa likod niyo? Hindi man lang natin napatingin sa doktor. Paano ko sasabihin? Hindi ko naman nakikita ang likod ko. At saka nakailang balik na rin ako sa doktor, hindi ba? Wala namang nangyayari. Sobrang lagkit na nga ng buhok ko dahil hindi niyo ako pinapagamit ng mababangong shampoo at sabon. Hindi ko nga maintindihan kung anong kinalaman nun sa mga braso ko eh. Naipaliwanag na po yun ng doktor, Mami. May mga sangkap daw sa ilang shampoo, conditioner at sabon na posibleng nakaka-trigger ng skin allergy nyo. Kalokohan. Tignan mo naman oh. Sinunod ko na nga ang lahat ng bili nila pero wala namang nagbabago. Lumalala pa nga mga sugat at pangangati ko eh. Baka naman po kasi may mga bagay pa rin kayong ginagamit na bawal. At saka Mami, hindi nyo po naramdamang ganito na pala karami ang sugat sa likod nyo. Alam kong makati ang likod ko. Ang hindi ko alam, may mga sugat na pala. At umayos ka nga Ryan ha. Hindi na ako bata para pagsabihan mo ng ganyan ha. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Alam ko naman ang ginagawa ko eh. Ay, At wag mo na akong piliting bumalik pa sa doktor. Wala rin naman silang naitutulong eh. Pakiramdam ko nga, mas dumami pa ang mga pantal ko simula nang uminom ako ng mga gamot na binigay nila. Kumagastos lang din tayo ng malaki dahil dyan. Nakinig na lang po ako sa sagutan nila, Miss Winnie. Hindi ko rin po kasi alam kung anong sasabihin ko eh. Hindi ko rin po maipaliwanag ng maayos kung ano talaga ang nakita ko sa likod ni Mami. Para po kasi yung maliliit na butlig at pantal na kinakamot niya ng kinakamot. Tapos may ilang sugat na rin at may lumalabas na puting likido. Dahil may kasama na ring dugo, akala ko po talaga nana na yun. Ilang sandali pa, umalis na rin si Mami sa harapan namin para lumipat na sa kanyang kwarto. Si Ryan naman, naglakad ng paikot-ikot sa sala dahil sa pag-aalala niya sa mami niya. Alam kong nag-iisip siya ng paraan para mapapayag si Mami na magpatingin ulit sa doktor. mahal, taga-probinsya ka, di ba? Baka may alam kang mga home remedy o kahit halamang gamot sa mga ganyang skin allergy. Hindi kaya parang galis na yung nangyayari kay Mami? Ha? Wala akong masyadong kilala rito sa lugar niyo eh. Pero sa probinsya namin may mga ganun nga. May mga tradisyonal na nagpapagamot doon. Ang layo naman ng sa inyo eh. Hindi rin papayag si Mami kung dadalhin natin siya ron. Ipapatingin mo ba siya sa albularyo? Hindi ko alam, mahal. Sabi dito sa online group na sinalihan ko, kapag nagpapagamot ka na sa doktor tapos dadalhin ka pa sa albularyo, parang nagkakaroon ng sabay na gamutan. Pwedeng hindi magtugma at baka lumala pa raw. Ganon din nga ang narinig ko noon sa probinsya namin, mahal, na mas magulo raw kapag nagkasabay na magpagamot sa doktor at albularyo kasi magkaiba ang paraan nila. Kaya kadalasan pinipili talaga ng pamilya kung alin ang susundin. Pero parang hindi na kasi gumagana yung mga gamot na bigay ng doktor eh. Ayokong hayaan si Mami na ganyan ang lagay niya. Pakiramdam ko, lalala pa ng gusto yung allergy niya eh. Narinig mo naman siya kanina, di ba? Pati paggalaw niya, masakit na rin. Alam ko nga, Ryan, pero kilala mo naman si Mami, di ba? Kapag ayaw niya, wala rin tayong magagawa. Kahit pilitin mo siya, lalo lang siyang tatanggi. Sinasabi mo bang hayaan ko na lang siyang may sakit? Hindi naman ganon. Ang ibig ko lang sabihin, paano natin siya makukumpinsi na magpagamot kung siya mismo ayaw niyang magpagamot ng maayos? Mahihirapan tayong tulungan siya. Ay, matigas kasi talaga ang ulo ni Mami eh. Hindi pa rin tumigil si Ryan sa paghahanap ng manggagamot na nagbebenta ng herbal medicine sa internet. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kaibigan niya at kakilala. Hindi naging madali ang paghahanap pero sa pagtanong-tanong niya at sa pagsali sa mga online group, may nagturo sa kanya sa isang tao na dapat na niyang kontakin. Dahil sa hirap na rin si Mami sa kanyang kalagayan, napapayag din namin siya na puntahan ang kakilala ni Ryan sa internet. Hindi na nila ako isinama kaya nagpa siya na lang akong umalis na lang para mag-apply ng trabaho. Paalis na ako nang makita ko si ate na pauwi galing sa palengke. Hi ate!
Oh, nakabihis ka. Saan ang lakad mo? Mag-a-apply ako ng trabaho ngayon, ate. Ganun ba? Mabuti yan. Nga pala, saan na naman pupunta ang biyanan mo? Nakita kong nakasakay sa tricycle kasama ang asawa mo ah. Himala ah, mukhang simpleng pambahay lang ang suot niya ngayon. Pupunta sila sa albularyo, ate. Ano? Gusto kasi ni Ryan na magpatingin doon si Mami kasi hindi naman daw gumagaling sa doktor. Nagbabakasakali siyang mapapagaling ng albularyo ang allergy ni Mami. Ha? Bakit sa albularyo? Saan siya nakakita ng albularyo sa lugar na ito? Naghanap si Ryan sa mga online groups, ate. Nagtanong-tanong doon hanggang sa may nakapagturo nga sa kanya sa albularyong yon. Hindi ba maraming scammer online? Bakit siya naniniwala kagad doon? Wala namang hiningin pera yung nakausap niya eh. Pinapapunta lang po sila sa bahay ng albularyo. Susubukan lang nila lalo pat wala namang mawawala kung gagawin nila yon. Desperado na kasi si Ryan eh. Kumakalat na kasi sa buong katawan ni Mami ang mga rashes. Lumalaki ang mga butlig niya at nagnanana na rin. Ay nako, alam mo, mabuti lang yan sa biyanan mo. Masyado siyang maarte at mayabang eh. Kakabili niya yan ng mga pampaganda at mga damit na pamorma niya. Ate, galit ka pa rin ba kay Mami? Tungkol pa rin ba ito sa hindi niya pagpapautang sa atin? Ano pa nga ba? Nagagawa niyang pumorma, magsuot ng mamahaling damit at alahas pero hindi man lang marunong maawa sa kapwa. Kaya dapat lang sa kanya yan. Tapos ang hilig pa niyang baguhin ka kahit hindi ka naman komportable sa mga ganon. Ate, masama ang magtanim ng sama ng loob. Valid naman kasi yung reason ni Mami sa hindi niya pagpapahiram ng pera eh. Tsaka ginawaan naman ni Ryan ng paraan yon para makapagpadala ng pera kina nanay at tatay. Tsaka hindi naman niya ako binabago, ate. Gusto ko rin naman matutong pumorma kahit konti. Kita mo na? Ganyan mo na ako sinasagot-sagot ngayon tapos sasabihin mong hindi ka nagbago? Tigilan mo nga ako, Judy. Ano bang gusto mo, ate? Maging manang na lang ako palagi. Ganun ang itsura ko, ha? Kung ayaw mong magbago, wag mo naman akong idamay. Natutuwa ako kasi nandyan ang biyanan ko na nagtuturo sa akin na alagaan ko ang sarili ko, na maging maayos at presentable sa lahat ng oras. Dati kasi hindi ko ginagawa yun eh. Kasi palagi mong sinasabi na pangit ang mga ganun dahil takaw pansin at delikado sa mata ng mga lalaki. Pero ngayon nalaman kong hindi naman pala totoong delikado eh. Hindi masama na sumubok sa mga bagay na makakatulong sa pangangalaga ng sarili, ate. Kung ikagaganda mo yon at magkakaroon ka ng mas matibay na kumpiyansa sa sarili, bakit naman hindi ko gagawin yon? Wala naman akong masamang nakikita doon, ate. Ako pa ngayon ang pinagsasabihan mo, ha? Ganyan ka na ba talaga ngayon, ha? Yung mga ginagawa ko at payo ko sa'yo noon, para sa ikabubuti mo naman yun, ha? Minahamasama mo pala. Yumayabang ka na rin kasi. Teka, ate! Ate! Ay, padabog akong iniwan ni ate, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon siya. Parang galit na galit siya sa mga nangyayaring pagbabago sa buhay ko. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na mali ang iniisip niya tungkol sa biyenan ko. Hindi lang niya nakikita ang tunay na ugali at hangarin ng mami ni Ryan. Naisip ko baka kasalanan ko rin siguro kung bakit inis siya kay Mami. Siya lang kasi ang napagkukwentuhan ko ng mga nangyayari sa loob ng bahay eh. Kung ano ang ginagawa ni Mami at kung paano niya kami pinapakialaman ni Ryan sa mga desisyon namin. Pero maski ako, nagkamali rin sa panghusga sa biyenan ko. Hindi naman talaga madaling tanggapin nung una na para kaming mga batang sinasaway niya palagi. Pero si Ryan, ayos lang sa kanya kasi nasanay na siyang si Mami ang nag-aasikaso sa lahat. Pati nga ang damit na isusuot niya, si Mami pang naghahanda dahil mas marunong si Mami sa pagtiterno ng mga damit. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan ko po si Mami kaya sumusunod na lang ako sa kanya. Yun naman ang hindi maintindihan ni ate. Nang sumapit ang hapon, dumating na sina Mami at Ryan. Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Hindi man sila magsalita pero kitang-kita kong may nangyari sa pinuntahan nila. Anong nangyari, mahal? Bakit parang ang lungkot ni Mami? Ayos lang ba siya, ha? May nahanap ba kayong solusyon sa sakit niya? Kinulam si Mami, Judy. Yan ang sabi ng manggagamot. Simpleng barang lang daw yun para matuto siyang lumugar. Ha? Ano? Sabi niya, baka raw may nagalit kay Mami o sa pagiging sosyalera niya. Masyado raw siyang napagkamalang mapagmataas kaya may kumulam sa kanya dahil sa inggit o galit. Ha? Yan ba talaga ang sinabi ng albularyo? Paano niya nasabi yun?
Nalaman ba niya kung sinong may gawa nun kay Mami? Hindi eh. May mga orasyon na ginawa ang albularyo sa kapagtatawas para malaman kung ano ang dahilan ng pangkukulam kay Mami. Nakakatakot nga ang eksena kanina eh. Nagritual kasi siya para kausapin ang mangkukulam. Naku, kung nandun ka, baka matakot ka rin eh. Pero kahit tinakot na ng albularyo ang mangkukulam, hindi pa rin siya umamin kung sino nagbayad sa kanya para ipakulam si Mami. Ganun ba kalaki ang galit niya kay Mami para ipakulam siya? Grabe naman yun. Malaki raw ang inggit nun kay Mami. Gusto niya lang naman daw matuto siyang lumugar. Tinuruan lang daw ng leksyon si Mami. Dapat inalam niyo kung sino ba yon para makahingi ng tawad si Mami kung nasaktan man siya. Kahit anong pagpapahirap ang gawin ni Lolo Bernardo sa kausap niyang mangkukulam, di talaga umaamin eh. Prinsipyo raw kuno. Narinig ba yan ni Mami? Oo. Nung una, galit na galit siya pero napakalma ko naman siya. Ayaw pa nga niyang maniwala nung una eh. Pero kasi tumutugma ang mga sinasabi ng albularyo sa naging findings ng doktor. Sabi niya, hindi raw talaga makikita ng mga doktor ang totoong kalagayan ni Mami at aakalain lang na allergy to. Eh di ba nga, 2 doktor na ang pinuntahan namin, tapos yung dermatologist din. Iisa lang din ang sinasabi nilang lahat. Kung hindi raw maagapan ng maaga, baka lumala daw at pumasok sa katawan ni Mami ang sakit niya. Pwede raw na hindi siya makahinga. Oo nga, ganun nga ang sabi ng doktor pero hindi naman nila alam kung anong dahilan nun, hindi ba? Nakakapagtaka na skin allergy lang pero papasok sa loob ng katawan? Oo, sabi kasi ng albularyo, kapag daw kasi wala ng paglagyan ng mga sugat na yun, loob naman ng katawan ng pupuntiryahin. Ganyan daw kasi umatake ang kulam na tumama kay Mami. Pero paano daw mawawala ang kulam kay Mami? Habang buhay na ba sa kanya yon? Ang sabi ng albularyo kailangan daw ni Mami na magbago at matutong lumugar. Anong magbago? Masama na bang pumorma ngayon? Masama na bang maging presentable? Nung una, hindi nga ako sanay sa ginagawang forma ni Mami at pagiging fashionista niya. Pero wala naman akong nakikitang mali doon eh. Hindi lang siguro sanay yung taong kumulam sa kanya. Kaya akala niya nagyayabang si Mami. Alam mo, mahal ko si Mami. Lahat ng gusto niya sinusunod ko. Sabi nga ng iba, sobrang mamas boy raw ako eh. Pero hindi ibig sabihin na bulag ako. Nagsusuot si Mami ng magagandang damit para magyabang ko minsan. Gusto niyang mas angat siya sa mga kaibigan niya. Hindi sa sinisiraan ko si Mami ha, pero may pagkakataon na nakikialam na siya. Sinisita niya mga bata dahil hindi niya gusto ang suot ng damit. Naalala mo yung ginawa niya kay Ate Jed nun? Yung pinanghimasukan ng balat ng ate mo? Ginagawa niya yun sa lahat ng mga taong kakilala niya. Baka may ilan sa mga yun, minamasama ang concern na yun ni Mami. Minsan kasi, mau-offend ka rin sa punan ni Mami. Pero, baliwala lang naman kay Mami yun. Nakikinig lang ako kay Ryan habang unti-unti kong inuunawa ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o magtanong pa ba. Parang ang bigat ng mga salitang lumalabas sa bibig niya lalo na yung tungkol sa kulam at sa kung ano raw ang maaaring mangyari kay Mami. 2 linggo nang hindi lumalabas ng kwarto si Mami. Hinayaan na lang namin siya at dinadalhan lang ng pagkain kapag oras na ng kain. May salabat namang pinapainom kay Mami na galing sa albularyo. Meron ding dahon ng halamang gamot na pinanlalanggas sa mga sugat niya. Mabuti na lang sinusunod ni Mami ang lahat ng bilin ng albularyo at kumakain siya ng maayos. Nawalan din siya ng pakialam sa pag-aayos ng sarili niya, kaya talagang nakakapanibago po, Miss Winnie. Araw ng linggo noon, rest day ni Ryan kaya balak sana naming magsimba. Hindi na sana namin siya aabalahin pero nagulat kami nang bigla siyang lumabas mula sa kanyang kwarto na nakapustura. Nakaputing bestida siya na bagay talaga sa kanya. Simple lang ito, wala masyadong disenyo at pati ang makeup at alahas na suot niya, simple rin. Anong mukha yan, Judy? Nakakita ka ba ng multo ha? Mami, ikaw po ba yan? Sobrang puti ba ng mukha ko ha? Para isipin mong multo ko ha? Ang ganda po kasi ng suot yung damit, Mami eh. Ang simple rin po ng makeup nyo. Pero bagay na bagay po sa inyo. Sus, nambola ka pa. Ano na, hindi pa ba kayo magbibihis? Baka mali tayo sa simbahan yan. Ayokong tumayo habang nagmimisa ang pare dahil wala nang maupuan. Mami, yung braso niyo po, ayos lang po ba talagang makita ang mga sugat na yan?
Oo, ayos lang. Gusto kong makita ng taong gumawa nito na hindi ako nagpapatinag sa kanya. Siguro nga sumobra ako pero hindi mahina ang loob ko, ha? Lahat naman tayo pwedeng magbago eh. Tama naman po kayo dyan, Mami. Oo nga pala, Ryan. Bakit mo iniwan itong sahod mo sa side table ko sa kwarto? Ako pa bang mamamalengke para dito sa bahay, ha? Oh, Judy, ikaw na ang humawak mula ngayon ng pera para naman matuto ka ng mag-budget. Yun naman ang sinabi ko sa'yo noon, hindi ba? Pansamantala ko lang naman nahahawakan ng sahod ni Ryan habang tinuturuan pa kita at tuluyang matuto. Tsaka ayoko rin ma-stress sa pag-iisip ng bibilihing pagkain at groceries dito sa bahay. Sige po, Mami. Salamat po. Pareho kami ni Ryan na napanganga sa sinabi ni Mami Miss Winnie. Hindi ko na nga po napigilan ang sarili ko at umiyak ako habang niyayakap siya. Hindi ko na rin po masyadong naintindihan ang iba pa niyang sinabi. Ang alam ko lang, sobrang saya ng puso ko dahil binigyan na niya kami ng kalayaan na mamuhay bilang mag-asawa at hindi bilang anak lang na dinidisiplina niya. Sinabi ko na po ang lahat ng pagbabago ni Mami kay Ate Miss Winnie at tuwang-tuwa siya para sa akin. Mula rin po ng araw na yon, palagi nang iniimbitahan ni Mami si Ate sa bahay. Nagkaroon kami ng bonding na hindi namin nagagawa noon. Masaya nga po akong makita na inaayos na rin ni Ate ang sarili niya dahil sa mga turo ng biyanan ko. Nakapag-ipon din po kaming mag-asawa kaya nakapagbakasyon po kami sa probinsya para makasama ang mga magulang ko. Sa ngayon po, Miss Winnie, magdadalawang taon na po ang panganay namin at buntis na rin po ako sa pangalawang anak namin ni Ryan. Mas natuwa nga po si Mami dahil babae ang panganay namin at kasing kikay niya. Siguradong paglaki po ng apo niya, kagaya din niyang pumorma at fashionista. Hindi pa rin naman po nawawala kay Mami ang pagiging sosyalera, pero ngayon may limitasyon na. Hindi na rin po siya nagbibigay ng opinyon sa iba kung hindi naman nanghihingi ng payo ang kausap niya at kung hindi rin naman kinakailangan. Tama nga po sila, hindi lang bata ang dapat matuto sa buhay dahil ang pagkatuto ay para sa lahat ng taong gustong magbago. Sana po may natutunan ng mga tagapakinig nyo, Miss Winnie, sa karanasan kong ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Judy. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Yes! Shoutout po kay Richelle Ann, Kay Judith Bautista, kay Geraldine Rubio, kay Lance MBB from Malaysia, kay Precious K. Catalogo, at kay Henry Esnardo na nag-comment po sa Inglaterra na Kumari Upload. Ang sabi po niya, "Hello Miss Winnie, shoutout po. Palagi po ako nakikinig sa inyo at hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig sa inyo. More stories pa po and God bless po sa inyong mag-asawa. Sana po wag kayong magsasawa." Naku, salamat po sa comment ninyo, Sir Henry. Sa totoo lang po, kayo po at ang lahat ng nakikinig sa amin na nagko-comment ng magaganda sa mga stories namin, kayo po ang inspirasyon namin para ipagpatuloy ang pagla-live recording at pag-upload namin. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po kami magsasawa at mas pagbubutihin pa po namin. Opo. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan ng lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Konti na lang po. Countdown na tayo para sa 100k subscribers. Kapit na yan. Siyempre sa tulong po ninyo yan. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!